Puro tayo gamitan. Puro tayo gamitan. Yan. Gamitan nga tayo. Sulayan na para mato. Tingnan naman kami na istinya lang ito pero ako mati ka na, diretso na. Diretso na. Kuya lang po. Tayo na pa password dati? 3 months. Oh, yun dati. Lagi naman Ang mga password si ni Bago. Raka Bismuth. Wako kaputok yan kwan sa? Masih maputok ka. Bantay doon tinatabi na ito. Intertek suot ka siya. Ay, tao ka ba? First time na ako nag-encounter na saya ka. Yung bisig sa kita daw dito. Ako kasi yung mga suspicion. Mag-istorya ko natin. Hello. Mag-istorya ko. Hello. Kau yang pada saya. Dah tebak. Tapos ginawa mo dyan. Apa na luto? Sige. Sabit na dia si Tadi ko sa kita. Onda yan eh. Tadi ko sa kita. Pwede mo siguro. Tanaw ko muna kung Jalan jauh kana. Oh, Not kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الموحدين وقائد الغر المحجلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Pagkatapos ng pagpupuri sa Kanya na Allah subhanahu wa ta'ala at yung pagsaksi na wala ng ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban na lamang kay Allah, at yung pagsaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang alipin at sugo, binabati ko kayong lahat ng pagbati ng relihiyong Islam, na kung saan ito rin ang pagbati ng mga tao mamaya doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, insyaallah sa mga oras na ito ay tatalakayin natin yung patungkol sa isa sa mga usapin, lalo na pagdating sa tinatawag na akida o doktrina sa relihiyong Islam, na dapat lamang sa isang taong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala yung mapanghawakan niya ang tamang paniniwala sa usaping ito. Kasi maraming mga tao na nagki-claim sila, nag-aangkin sila na mga Muslim sila, ngunit yung kanilang paniniwala patungkol sa usapin na ito ay napakalayo. Malayo sila masyado sa tinatawag na tamang paniniwala na itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba at ng mga salafus salih. So naway makinig tayo ng maigi at mabuti, yang sa gayon ay hindi tayo malito at yung maintindihan natin ng maigi itong ating topiko sa gabi na ito. So ang ating talakayan sa gabing ito, yung tinatawag na Ru'yatullahi Azza wa Jal. Ru'yatullahi Azza wa Jal. Ibig sabihin yung pagkakita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin may tanong na kung saan ito yung sasagutin natin sa pagtitipong ito. Which is, makikita ba ng taong Muslim ang Allah subhanahu wa ta'ala? Yun ang tanong na sasagutin natin sa gabing ito. At lahat ng ating mga kasagutan ay ibabase natin siyempre kung ano yung nakalagay sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong nakalagay sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga talata, mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga kasabihan ng ating mga salaf, ng mga salafus salih, lalo na ng mga sahaba at ng mga ulama na tumatahak o tumahak sila sa wastong akida, kagaya ng akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. So unang-una mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bago natin talakayin yung iba't ibang sekta o iba't ibang mga grupo na may iba't ibang pananaw sila patungkol sa usaping ito, unahin muna natin alamin siyempre kung ano yung kasabihan o ano yung stand ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ano yung stand ng mga Salafi patungkol sa usapin na ru'yatullah, yung pagkakita kay Allah Ta'ala. Makikita ba ang Allah subhanahu wa ta'ala o hindi? Or kung makikita man, saan at kailan? So yun, huwag muna nating sagutin. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tumatahak sa akida na ito,
naniniwala tayo bilang mga mu'min, mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makikita natin siya. Naniniwala tayo dyan. Naniniwala tayo na si Allah ay makikita siya ng kanyang mga alipin, ng mga taong tunay ang kanilang paniniwala o pananampalataya sa Kanya. Ngunit hindi dito sa mundo. Hindi dito sa mundo. Ibig sabihin, kung may Muslim ngayon na magsabi, nakita ko si Allah, or pwedeng makita si Allah dito sa buhay sa mundo, na magduda ka na sa kanyang akidah. Pagdudahan mo na siya. Dahil ang Quran at ang Sunnah, lahat ng mga aya at hadith na nagtatalakay sa usaping ito ay nagbibigay pahiwatig sa atin na ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito ay hindi siya makikita. Ngunit ang Allah Ta'ala, kung hindi man sa mundong ito makikita, ay sa kabilang buhay. Sa araw ng paghuhukom. Doon sa araw ng paghuhukom, lalo't lalo na pagpasok na sa paraiso, doon makikita na ng Allah subhanahu wa ta'ala, makikita na ng mga tao ang Allah subhanahu wa ta'ala, specifically sa mga taong mananampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, yung mga taong hindi naman sila nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala o hindi sila mga Muslim, aside sa hindi para sa kanila yung paraiso, hindi rin nila makikita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung parang sabihin natin summarization ng ating usapin sa gabing ito. At ngayon ay papasukin natin yung mga ayat, iilang mga ayat at mga hadith na tumatalakay o yung tawag nito, yung kumukumpirma nito mismo na paniniwala. Una, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wujuhu yawma idhin nadirah ila rabbiha nadirah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng paghuhukom, may mga tao sa araw na iyon na yung kanilang mga mukha ay napakaliwanag. Napakaliwanag. Sabi ng ibang mga mufassirun, napakaganda ng kanilang mga mukha. Na ano yung ginagawa nila yon? Sabi ng Allah sa sumunod na aya, ila rabbiha nadhira, na doon sila tumitingin sa kanilang Panginoon. So ito ay napakalinaw. Napakalinaw na ang Allah Ta'ala ay makikita sa araw ng paghukom. Lalo na mamaya sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit, gusto kong mag-pay attention kayo kasi may mga sekta na ligaw na sekta kagaya ng Mu'tazilah. May sekta na Mu'tazilah. Sabi nila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi makikita. La fid dunya wala fil akhirah. Hindi dito sa mundo at lalo na hindi rin doon sa salam. At lalo na hindi rin doon sa araw ng paghukom. So yun ang kanilang stand. Then alam nyo ano yung nakakapagtaka? Yan. Then yung nakakapagtaka pa mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, gumagana pa yung live? Okay. Yung nakakapagtaka, sabi ng mga Mu'tazila, hindi makikita yung Allah. La fid dunya, okay na sana. Kaso, wala fil akhirah. Pati sa araw ng paghukom, hindi makikita. Na dito tayo hindi sumang-ayon sa kanila. Alam nyo ano yung dalil nila? O isa sa mga dalil nila? Actually, marami rin silang dalil. Pero isa sa mga dinadalil nila, ginagawa niyang patunay na si Allah hindi makikita, la fid dunya wala fil akhirah, yung aya na binasa natin kanina. Di ba? Di ba sinabi ng Allah Ta'ala, ujuhu yawma idhin nadirah. Sa araw na iyon, may mga mukha na napakaliwanag, napakaganda ng mga mukha nila. Ila rabbiha
nadhira. Na yung mga taong iyon doon sila tumitingin sa kanilang Panginoon. Nasabi ng mga Mu'tazila, ito yung dalil namin. So paano? Kasi para sa kanila, yung sinabi ng Allah Ta'ala na ila rabbiha nadhira, yung kalima na nadhira, sa atin na Ahlus Sunnah wal Jamaa, yung makna natin doon, yung an-nadhar. Ibig sabihin ng an-nadhar, yung pagtingin. Yun yung pagkaintindi natin sa aya na iyon. At ito rin yung pagkaintindi ng mga salafus salih. Na yung ibig sabihin ng ila rabbiha nadhira, yung word na nadhira doon, ay makikita ang Allah Ta'ala. Kaso ang mga Mu'tazila, hindi yun yung pagkaintindi nila sa kalima o word na nadhira. Kasi para sa kanila, yung kalima na nadhira o yung word na nadhira doon ay al-intidhar. Alam niyo ibig sabihin ng al-intidhar? Al-intidhar yung paghintay. Ibig sabihin yung pagkamana nila, ila rabbiha nadhira, at yung mga taong yun ay naghihintay sa kanilang Panginoon. So hindi talaga tumitingin sa kanilang Panginoon. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung kanilang pagkaintindi. Dahil sa ganong klaseng pagkaintindi, hindi sila naniniwala na si Allah ay makikita la fid dunya wala fil akhirah. So yun. Pero yung ganong uri ng pagkaintindi, yan. Yung pagkaintindi naman doon, yung pagkaintindi natin is hindi ganon. Patuloy pa rin yung live. Magpan lang kayo, signal kayo kung okay. Then, yun nga, habang tayo, hindi ganun yung paniniwala natin o pagkaintindi natin. Kasi yung kahit yung word na nadhira, na binigyan nilang pagpapakahulugan na al-intidhar, paghihintay, wala yang tamang dalil o basihan kahit dito sa Arabic language, sa Arabic dictionary. Mali. Mali yung ganong klaseng pagka-tafsir. Kahit yung tafsirun lugawi, yung literal na pag-explain ng word na nadhira, na bibigyan mo yan ng kahulugan na al-intidhar, paghintay. Hindi. Bagkos, an-nadhira, ibig sabihin ay yung tinatawag na an-nadhar, yung pagkita. Kasi mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa isa pang aya, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sa mga taong lilladhina ahsanu, para dun sa mga taong nagpakabuti sila dito sa mundong ito. Ibig sabihin na nagpakabuti sila ay yung naging masunurin sila sa kautusan ng Islam. Ginawa nila yung panag-utos ni Allah ng Islam, ng propeta, at iniwasan nila yung mga tinatawag na pinagbabawal ng Islam. Yun. So ano yung ibibigay ng Allah Ta'ala sa kanila sa araw ng paghukom? Dalawa. Sabi niya, lilladhina ahsanu al-husna. Yun yung una. Yung tinatawag na al-husna. Ibig sabihin ng al-husna, magandang o pinakamagandang o yung magandang tinatawag na biyaya o reward. Wa ziyada, pangalawa. Ibig sabihin ng ziyada, ano? Dagdag, additional, bonus. Itong aya na ito ay tinapsiran ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na sahih, authentic. Nasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yung ibig sabihin ng al-husna, yung magandang biyaya, al-jannah, yung paraiso. Ibig sabihin, papapasukin sila ni Allah sa paraiso. Wa ziyada, at may additional pa. Nasabi ng Propeta Muhammad, yung ziyada, yung bonus na binanggit ng Allah sa ayan ito, an-nadharu ila wajhillah. Yung pagtingin sa mukha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin ng Allah may mukha. May mukha ang Allah. Pero hindi kagaya ng mukha natin, di ba? Di ba yan yung akida natin? Nuthbitu minas sifati ma athbatahu Allahu ala fi kitabihi
aw ala lisani rasulihi min ghairi takyifin wala tashbihin wala tamthil wala ta'til. Yun yung akida natin, yun yung doktrina natin pagdating sa mga sifat ng Allah Ta'ala. Kasi yung mukha, kabilang yan sa mga katangian ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifatun dhatiyah. Sifatun dhatiyah. Kabilang yan sa mga sifat na dhatiyah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero walang ahlus sunnah, walang salafi, walang AKA Wahhabi na nagsasabi ngayon na yung mukha na yon ay kagaya ng mukha natin. Hindi. Kahit nga tayo, dito na lang muna tayo sa tao pa tao. Lahat tayo may mukha, di ba? Pero yung mukha ni Kuya Nels, kaparehas ba ng mukha ni Bro Abdulaziz? Hindi. Yung isa, gwapo. Yung isa, mas gwapo. Di ba, no? Oh. At least di ako nagsabi na pangit. Oh. So, yun. Yung iba, yung isa dyan, cute tingnan. Yung isa, mas cute tingnan. Oh. So, yun. So, kahit nga tayo na tao pa tao, may mukha tayo, pero magkaiba-iba yung mukha natin. May itim, may brown, may puti. O, meron ganyan. Lalo na yung naluspad na gyud. Wala kakaon mo. Ha? Namutla na. So, yun. Paano pa kaya ang Allah Ta'ala, di ba? So, napakalayo. So, naniniwala tayo na ang Allah ay may mukha. Pero hindi kagaya ng mga mukha natin. Yung mukha na yun ay naaayon sa kadakilaan at pagiging Panginoon ni Allah. Na hindi kagaya ng mga mukha natin. At hindi rin kaya maabot ng tao, din kaya ng utak ni tao maabot kung ano talaga yung katotohanan ng mukhang iyon. Unang anuman sa mga sifa katangian ni Allah. Yung sa atin, nabanggit sa Quran, nabanggit sa hadith, maniwala tayo. Yun lang yung obligasyon natin. Pero yung parang mag-mining ka pa dyan, di mo na yan obligasyon. Kasi may hadith ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na kung hindi ako nagkakamali, sabi niya, innama ahlakal ladhina qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang kinawasak, yung naging dahilan ng pagkawasak ng mga naunang mga nasyon sa inyo, yung maraming pagtatanong nila. Tanong. Yung mga tanong na hindi naman kailangan itanong. Nagtatanong sila, pero hindi yung mapapakinabangan nila. Mga katanungan na wala namang kwenta. Nagets niyo? So tayo, magtanong lamang tayo kung ano yung makakabuti sa atin, makakapadagdag, makakapalakas ng iman natin. Kaya nga di ko makalimutan yung si Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafidhahullah, isa sa mga senior natin na mga ulama. May time pumunta siya sa Indonesia. Nag-lecture siya doon. Siyempre, may translator kasi mga Indonesia yan eh. Hindi lahat makaintindi ng Arabic. May nagtanong sa kanya, Ya Shaykhana, mal farqu bayna syaitan wa iblis? Ano daw yung pinagkaiba ng syaitan at iblis? Anong sinabi niya? Ano naman yung makuha mo niyan? Ano mapapakinabangan mo sa tanong iyan? Ibig sabihin ko siya, sabi pa niya, kung sasagutin ko yan na tanong, makakapalakas ba yan ng iman mo? Ng pananampalataya mo? Kung hindi mo naman yan malaman, magkakasala ka ba kay Allah? Ibig sabihin, tinuruan tayo na magtanong ka kung ano yung dapat talagang itanong. Yung mapapakinabangan mo. Kaya, sa time rin ni Imam Ahmad ibn Hanbal, Imamu Ahli Sunnah, rahimahullah, may time na andun siya sa masjid, nagli-lecture, napakaraming tao. May nagtanong sa kanya, Ya Imam, may tanong ako, ganito, ganyan. Hindi siya pinansin ni Imam Ahmad. Tinanong na naman niya pangalawa, Ya Imam, may tanong ako, ganito, ganyan. Hindi na naman siya pinansin. Pangatlong beses niya ginawa. Then after nun, may isa na nagtanong. Sinagot ni Imam Ahmad. So yung nauna, tatlo, hindi pinansin. Yung isa, isang beses lang, pero pinansin agad.
So nagreklamo yung naunang nagtanong, bakit? Ya Imam, 3 beses ako nagtanong sa iyo, di mo pinansin. Tapos ito, isang tanong lang niya, sinagot mo. Sabi ni Imam Ahmad rahimahullah, kung yung tanong mo ay makakabuti pa sa iyo, sinagot ko na. Ibig sabihin, hindi makakabuti. Walang maidudulot na kabutihan yan sa iyo. Balik tayo sa usapin natin. Yun, mga kwan lang yun. Yung parang advertisement. Pero may makunan naman kayong aral doon. Inshallah. Then, sabi dito, wa ayatul liqa dalilun ala ru'ya. Lahat ng mga aya, lahat ng mga hadith na nagsasabi about sa yung pag-meet kay Allah Ta'ala, papagkita kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taon pagkatagalog sinyan. Pakipagtagpo sa Allah Ta'ala. Lahat ng aya na nagsasabi patungkol sa pagtatagpo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahat yan ay dalil sa tinatawag na makikita talaga yung Allah Ta'ala. Kasi kung mamit mo man ang Allah, huwag ka magsabi mamit mo tapos di mo makita. Di ba? Once mamit mo, makikita mo. Nagets ninyo yung punto? Kaya sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih, falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, at sino man yung gusto niyang mamit, mapagtagpo ang kanyang Panginoon na Allah. Ibig sabihin ng mapagmeet, makikita. Yung parang pwede natin sabihin, bobo yung taong magsasabi na mamit mo yung isang bagay na hindi mo siya makikita. Ha? La yajuzu aklan, kahit la aklan wala syar'an. Hindi yan pwede kahit logic na pag-iisip, hindi pwede. At lalo't lalo na sa mga ayat at mga hadith, hindi pwede na mamit mo lang tapos di mo makita. Di ba? Kahit wag muna tayo gumamit ng mga dalil. Yung utak lang muna yung paganahin natin. Mamit mo, tapos di mo makita. Does that make sense? Di ba hindi? So yun. Lahat ng aya at hadith na nagsasabi na mamimit yung isang bagay, example yung Allah Ta'ala, ibig sabihin makikita mo yun. Kaya sabi ni Allah, sino man yung naghahangad na mamit niya yung Allah Subhanahu wa Ta'ala mamaya sa araw ng paghukom, gumawa siya ng mga mabuting gawain. Ano yung ibig sabihin ng mabuting gawain dito? Ibig sabihin ng mabuting gawain, yung mga gawain na naaayon sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin lahat ng gawain na hindi naaayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamamaraan, kahit pa gaano ito kaganda sa pandinig natin, hindi ito amalun salih, hindi ito amalus salih, hindi ito magandang gawain. Kasi di ba yung magandang gawain, may dalawang kondisyon. Ano yon? Sino nakakalam? Dalawang kondisyon upang matawag yung isang gawain na mabuting gawain. Intention. Ano? Intention. O anong klaseng intensyon? Kasi maraming uri ng intensyon. Yung makakasagot ngayon, yung tanong, ano yung dalawang requirements upang matanggap yung ating mga gawain? Matawag na mabuti yung gawain natin. Dalawa. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ibig sabihin, matatawag na mabuti yung gawain mo. Una, andyan yung tinatawag na al-ikhlas. Ibig sabihin yung sincerity. Na ginawa mo yung gawain yan, wala kang hangarin kundi ang kaluguran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanyang biyaya, ang kanyang pagkagusto. Ibig sabihin, ginawa mo yan lillahi ta'ala. Hindi mo yan ginawa bilang yung pagpapasikat or may makamundong hangarin ka. Pangalawa, yung tinatawag na al-mutaba'ah. Ibig sabihin na al-mutaba'ah, yung pagsunod. Kanino? Sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, example, gagawa ka ngayon ng isang gawain, lalo na kung yung gawain iyon ay gawaing pagsamba. Kailangan yung pagkagawa mo na yan, kagaya ng pagka-perform ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kaya nga pagdating sa sala, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Magsala kayo kagaya ng pagsala ko, kagaya ng paano niyo ako nakita magsala, ganoon rin kayo magsala. Ganoon rin kayo magsala. Pagdating sa tinatawag na pagwudu, pagwudu, sabi ng Propeta Muhammad, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hada." Sino ba ngayon yung mapapakita niya sa akin kung paano yung pagwudu ko? Ibig sabihin, sundin niyo yung pamamaraan ko. Then pagdating naman mag-hajj ka, mag-umrah ka, paano mo i-perform? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu anni manasikakum." Gayahin ninyo, kunin ninyo mula sa akin yung mga ritual ninyo. Gayahin ninyo sa akin. Ako yung gayahin ninyo. Then pagdating naman sa da'wah, pagpapalaganap ng Islam, pagturo nito, pagpapaintindi nito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Sabi ng Allah, magsabi ka Muhammad na ito yung aking landas. Ito yung pamamaraan ko. Ano yung pamamaraan ng propeta? Ad'u ila Allah. Naghihikayat ako, nagdada'wa ako ng patungo kay Allah, ng Islam. Ala basira. Anong ibig sabihin ng ala basira? Ng may kaliwanagan. Sabi ng mga ulama, alal ilm. Ng may kaalaman. So, yung mga nagdada'wa pero wala namang kaalaman, nagda'wa ba sila na kagaya ng pamamaraan ng propeta? Hindi. Kasi yung sabi, ad'u ilallahi ala basira, magda'wa ka sa landas ni Allah ng may kaliwanagan, may kaalaman ka. So kung may magda'wa ngayon, na wala naman siyang kaalaman, di siya nag-aral, di siya nagtatanong, yung da'wa niya, naaayon ba sa pamamaraan ng propeta? Ajibu. Sagutin ninyo. Naaayon o hindi? Hindi. Kailanman hindi talaga. So yun. Pagdating naman sa akida, ito yung usapin natin eh. Pagdating sa akida, pagdating sa doktrina, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Sabi ni Allah, "O Muhammad, kung yung mga tao maniwala sila ng kagaya ng paniniwala mo, nagabayan na sila sa matuwid na landas." So kailangan lahat naaayon sa pamamaraan ng propeta at hindi matatawag yan na mabuting gawain kung may isa dyan yung mawawala. Hindi pwede ikhlas ka pero di naman naaayon sa pamamaraan ng propeta, lalo na yung mga ginagawang bid'ah, yung mga innovations. Hindi pwede yan. Hindi rin pwede na naaayon nga sa sunnah ng propeta pero hindi ka naman sincero. May hinahabol ka lang na makamundo, di ba? Hindi pwede. So, hindi yan matatanggap na mabuting gawain once may isa dyan yung mawawala. And sabi ng Allah, "Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada." Huwag silang mag-shirk. Huwag talaga silang mag-shirk kay Allah subhanahu wa ta'ala, magtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan dalawang iyan, makikita mo, mamimit mo yung Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga yun, kung gusto mo mamit si Allah, makita mo siya, ito. Kumawa ka ng mabuting gawain na naaayon sa pamamaraan ng propeta at huwag kang mag-shirk. Magtauhid ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Then, sa Quran, nabanggit dito, Allahu Jalla wa Ala la yura fid dunya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya makikita dito sa mundong ito. Kaya yan nga yung sinabi ko sa inyo kanina, kung may magsabi ngayon, nakita ko si Allah. May nakita ko si Allah, pagdudahan mo na yung akida niya. Kasi sa mundong ito, hindi makikita si Allah. Anong dalil natin? Ano yung ebidensya natin doon? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, qala rabbi arini anzur ilaik, qala lam tarani." Salamat. Kaifa haluk ya Shaykhana? الحمد لله. الله يبارك فيك يا رب. استغفر الله. عودا حميدا. الحمد لله. الله يحفظك ويبارك فيك. وإياك يا شيخ. كيف حالك؟ كيف الصحة؟ كيف الأهل والأموال؟ خير والله. تزوجت مرة أخرى؟ بارك الله الله. يبارك فيك يا رب. بارك الله فيك يا شيخ.
Taib. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, dalil na si Allah hindi makikita sa mundo. Narinig nyo na yung story ni Musa alayhi salam, Moses, after nalunod yung mga Israelita, yung mga si Firaun at yung kanyang mga alipuris, di ba, nakipag-meet si Musa sa Allah Ta'ala sa Jabal Sinai, sa bundok ng Sinai. Di ba? Nabasa niya sa Biblia? Ano yung nangyari doon? Anong kaganapan doon? Nakipag-meet doon si Musa alayhi salam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Musa alayhi salam, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, magpakita ka kasi gusto kong tumingin sa iyo. Anong sinagot ni Allah subhanahu wa ta'ala? Qala lan tarani. O Musa, hindi mo ako makikita. Nagets ninyo? Baka may magsabi ngayon, hindi lagi makikita yung Allah. Anuhin mo na lang yung aya kanina na makikita yung Allah. Hindi ba yun contradiction? Paano mo ngayon lulutasin yan na contradiction? Prax, late ka kasi. Ikaw yung tatanungin ko. Sabi ni Allah kanina, wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Sa araw ng paghukom, may mga mukha na napakaliwanag sa araw na yon, na doon sila tumitingin sa kanilang Panginoon. Ibig sabihin ng aya ito, si Allah makita. Then ito, sabi ni Allah, lan tarani, hindi mo ako makikita. Paano mo yan ngayon alisin na contradiction? Yung after Tapos, yung isang aya? Ito sa dunya yun. Type, mumtaz. So yun, yung pagsabi ni Musa alayhi salam kay Allah na, Ya Allah, magpakita ka, gusto kitang makita. Then nagsabi si Allah, lantarani, hindi mo ako makikita. Dito sa mundo yung nangyari eh. Sa time niya, di ba? Di ba nung sabi natin, si Allah sa mundo, di makita. Na nangyari yun, itong kaganapang yun, nangyari dito sa mundo. Hindi yan dun sa araw ng maghukom. Yung aya kanina na binanggit natin, sa araw ng paghukom yun, mangyayari. So, kailangan bantay kayo. Bantay kayo. Isa yan na ibabato sa inyo na hindi lagi makita si Allah. Okay. Then, sabi pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, sabi niya, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. Alamin ninyo na walang isa mula sa inyo ang makikita niya ang kanyang Panginoon hanggang sa mamamatay siya. Ibig sabihin, kailan makikita? Qabla al-maut o ba'da al-maut? Ba'da al-maut, after ng kamatayan. Ibig sa araw ng paghukom sa paraiso ng Allah Ta'ala. Then, ito, kasi Isra wal Mi'raj na naman. Inshallah, yung topic natin bukas patungkol sa Isra wal Mi'raj. Inshallah. Yung night journey ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi marami lang ito, labas muna tayo sa topic na makita ba yung Allah. Dito muna tayo sa mas'ala ng istiwa. Yung si Allah na andun sa ibabaw ng kalangitan, nagpaitaas siya sa kanyang trono. Itong mga Asy'ariyah, itong mga sira yung akida nila, magse-celebrate sila ngayon January 11 ng anniversary or commemoration ng night journey ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Makkah to Palestine, Palestine to Surga, Surga to Palestine, Palestine to Makkah sa loob ng isang gabi. Tingnan niyo ang mga tao ito. Ang mga tao ito hindi naniniwala na si Allah nasa langit. Si Allah nasa ibabaw ng trono pero nagse-celebrate ng Isra wal Mi'raj. Tingnan niyo yung contradiction sa gawain nila. Na yung Isra wal Mi'raj, napakalaking dalil na si Allah andun sa ibabaw ng kalangitan. Kasi bakit pa yung Rasulullah pupunta pa doon kung wala naman doon yung Allah, di ba? So andun. Okay, balik tayo sa topic. Di ba naniniwala tayo na si Propeta Muhammad nag-Isra wal Mi'raj, pumunta doon sa kalangitan upang tanggapin yung 5 times a day prayer. Ang tanong, nakita ba si Allah doon? Sino nagsabi hindi? Sino nagsabi oo? Andun na nga sa paraiso.
Ano na sa paraiso, di pa makita. Ha? Anong sagot dun? So ang sagot, yung pasagutin natin yung ina natin, yung mama natin. Sino? Si Aisha radhiyallahu anha, ummul mu'minin. Ina, "Rabbahu faqad adlama 'ala Allahil firyah." Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, sino man yung nag-claim, lalo na sa gabing iyon, na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na-meet niya, yung nakita niya, eye to eye talaga yung Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yung pagkakita natin kay Allah bukas sa araw ng paghukom, eye to eye talaga. Eye to eye talaga. So sabi ni Aisha dito, sino man ang mag-claim ngayon na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakita niya ang kanyang Panginoon sa gabing iyon, katotohanan ay nakapagsinungaling siya patungkol kay Allah at sa kanyang sugo ng malaking kasinungalingan. Ibig sabihin, hindi niya nakita. Hindi niya nakita. Then sabi pa, may isang hadith dito, si Abu Dhar al-Ghifari, sa mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagtanong siya sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita rabbak?" Nakita mo na ba, ya Rasulullah, yung Panginoon mo, lalo na sa gabing iyon? Nasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Nurun anna arah." Yung nakita ko lang liwanag. Ibig sabihin, hindi talaga pa yung Allah Ta'ala. Ibig sabihin, may barrier. May barrier. Nakita niyo? May barrier. Kaya, yun nga, sa isang hadith, mga kapatid, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum ayana." Katotohanan, makikita ninyo ang inyong Panginoon ng mata-mata. Di ba magtanong kayo, Ustad, bakit di nagpakita si Allah dito sa mundo kay Musa alaihi salam? Bakit? Nads, ngano man? Kasi magpapamanggitan ng pagkita, mahimong kuwan ba? Kaning May mo vlogger? mahimong kuwan sa mga ulahing nasyon ba? Mahimong fitna o magkuwan lang. Kaning ikadaot lang ba? Unsa man? Kaya kay di kuwan man. Ato galing ng bundok na ipakuwan niya, nalusok siya pa kaya. So, in short, anong gusto mong ipahiwatig ngayon sa amin? Anong gusto mong ipahiwatig? Ngano dili nagpakita si Allah dire sa kalibutan kay Musa alayhi salam? Why? Kay kuwan siguro sa mga kondisyon, mamatay ka mo. Bagay mamatay ka. Tapos na yan. May isa pang dahilan. Kay ang mata sa tao di makakaya. Di kakayanin ng mata ng tao. Dahil, so ano yung sinabi ng Allah Ta'ala? Di ba nagsabi si Allah, "Lantarani, o Musa, di mo ako makikita." Anong sinabi ng Allah pagkasunod doon? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Walakin indur ilal jabal." Ngunit pumingin ka sa bundok na iyan. Malaking bundok. "Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa," ila akhir al-ayah. So yung summary session na yun, pinatingin si Musa alayhis salam sa isang bundok. Malaking bundok. Nagpakita ang Allah Ta'ala sa bundok na iyon. Ano nangyari sa bundok yun? Napakalaki. Ano na kwan? Yung kumuho. Yung napino. Nasira yung malaking bundok na yun. Nagpakita lang si Allah sa bundok na iyon. Na ang laki niyan. Paano pa ang tao na napakaliit? Ibig sabihin, yung mga mata natin dito, di natin kakayanin. So kung may magtanong man ngayon, pwede ba makita yung Allah? Sana. Yung kaya ba? O kung yung pagtatanungin natin, kaya ba? Hindi kaya. Hindi kaya makita ni tao ang Allah Ta'ala sa mundo. Kasi yun nga, di kaya ng kanilang mga mata. Pero sa araw ng paghukom, yung mata doon hindi kagaya ng mata dito. Ibig sabihin, bibigyan tayo ng yung mga mata natin ng lakas na makakaya natin makita ang Allah Ta'ala sa araw na iyon. Kaya yun yung sinabi ng propeta, "Innakum satarawna rabbakum iyana."
makikita ninyo ang inyong Panginoon sa araw na iyon ng eye to eye talaga, mata talaga. Dahil sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar la tudamuna fi ru'yati. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan makikita nyo talaga ang inyong Panginoon sa araw na iyon, kagaya ng pagkakita ninyo sa full moon na ito. Ibig sabihin, gabi yun. Nangyari yun, yung hadith na yun, gabi. Sa isang riwaya, isang narration, nagsabi yung propeta, tinanong ng Propeta Muhammad yung mga sahaba, kita nyo ba yung full moon na yan na napakalinaw? Halos walang mga gabon, talaga napakalinaw. Sabi na, bala ya Rasulullah. O, nakita namin ya Rasulullah. Na nagsabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar. Katotohanan makikita ninyo ang inyong Panginoon kagaya ng pagkakita ninyo sa buwang ito na napakalinaw. Sabi ng Rasulullah, la tudamuna fi ru'yati. Hindi kayo yung maluloko sa pagtingin sa kanya. Baka mamaya blurred. Baka mamaya blurred yung pagkakita nyo kay Allah sa araw mo. Hindi, talaga makikita nyo. La tudamuna fi ru'yati. Hindi kayo yung ginamit ko kanina? Hindi kayo maluloko sa pagtingin nyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ito na naman. Ang mga kuffar, yung mga non-Muslim, mga munafik, makikita ba nila si Allah sa araw ng paghukom? Sino nagsabi na la? Sino nagsabi na oo? Makikita. Watabarm. Okay. So, itong topic na ito, kabilang ito sa pinag-aralan namin last semester sa subject na Tauhid. Sabi ng guro namin na si Sheikh Mansur Al-Bahidan. Bahidan ba, Sheikh? Ang sabi niya, ang issue o usaping ito ay may discussion between sa mga ulama. Kung makikita ba ng mga kafir si Allah sa araw ng paghukom. Sabi ng ibang mga ulama, ang Allah ay makikita rin nila. Makikita rin nila si Allah, pero yung pagkakita nila kay Allah hindi kagaya ng pagkakita ng mga tao mananampalataya. Yung mga mu'min, kapag makita na nila yung Allah Ta'ala sa araw na iyon, parang gaganda yung loob nila. Yung parang nai-enjoy sila, nai-entertain sila sa ganong pagtingin nila kay Allah. Gumaganda yung kalagayan nila. Pero hindi ganun yung kakalagayan daw ng mga kuffar. Kapag nakita nila si Allah sa araw na iyon, yung magdurusa sila. Yung mas lalala yung parusa nila. Yan yung stand nila. Sabi naman ng iba sa mga ulama, totally hindi. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Sa surat al-Mutaffifin, kasi Allah subhanahu wa ta'ala ay talagang hindi siya magpapakita sa mga taong ito sa araw ng paghukom. Wallahu alam, ito yung pinakamalakas na opinion na ang Allah subhanahu wa ta'ala di siya makikita ng mga kuffar. Hindi. So yun. Then, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag-usapan natin itong tinatawag na may fawaid dito. May tatlong grupo na nag-claim sila na Muslim sila, na nagkakaroon sila ng diskusyon patungkol sa usapin na si Allah makikita ba o hindi. Tatlong sikta sa tatlong grupo. Una, yung sikta ng tinatawag na Al-Mu'attilah. Yung grupo ng mga Mu'attilah. Sino ito mga Mu'attilah? Yung mga Mu'attilah, itong mga grupong ito, sila yung mga hindi sila naniniwala sa mga pangalan at mga katangian ni Allah. Or naniniwala sila sa mga pangalan pero hindi sa mga katangian. Or naniniwala sila sa ibang katangian, sa iba hindi. Gets niyo? Kasi yung mga Mu'attilah, aksam. Iba't ibang kategorya. May Mu'attilah, ibig sabihin ng Al-Mu'attilah, yung mga taong nagpapawalang bisa. Either sa mga pangalan at katangian ni Allah Ta'ala. Na yung mga taong ito, tatlong kategorya.
May mga tao una na sabi nila ang Allah walang sifa, walang pangalan. Laysa lahu asma wa laysa lahu sifat. At ito yung isnad ng mga Jahmiyah. Kaya sabi ng mga ulama, lalo-lalo na sa mga ulama sa time noon, ang Jahmiyah laysu bi muslimin, kuffar. Hindi mga Muslim yung Jahmiyah kasi pinapawalang bisa 100% lahat ng pangalan at katangian ni Allah. Si Allah wala siyang mga pangalan, wala siyang mga katangian. Ha? Yung magsabi na si Allah sami'un bila sama'. Si Allah ay mas nakakarinig nang wala siyang pandinig. Si Allah basirun bila basar, nakakakita na wala siyang pangkita. Na wala siyang kwan ba? Si Allah subhanahu wa ta'ala rahimun o rahmanun bila rahmah. Si Allah ay maawain na wala siyang awa. Ano klaseng kwan yan? Yan yung kanilang istad ng mga Jahmiyah. Walang pangalan, walang katangian. Kasi sabi nila, kung magsabi ka ngayon na si Allah may mga pangalan, marami na yung Allah. Nagisin nyo? Kaya yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na walillahil asma'ul husna, asma'ah. Damma. Walillahil asma'ul husna qad'uhu biha. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah ay meron siyang mga napakagandang mga pangalan. Kaya magdua ka kay Allah sa pamamagitan ng mga pangalan na ito. Alam niyo ano yung dahilan bakit bumabayan na ayaw bersikulo sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung tinatawag na sababun nuzul. May isang gabi na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagqiyamul layl at nagdudua siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Then, alam nyo ba si Abu Jahal? Si Abu Jahal, isa sa mga malalaking kaaway ng Islam. Bagkus tinawag siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Fir'aunu hadihil ummah. Siya yung Fir'aun. Kung si Fir'aun, siya yung Fir'aun sa time ni Musa, ito si Abu Jahal yung Fir'aun sa ummat ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nyo, si Abu Jahal, gabi-gabi yan, pumupunta sa bahay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bintana, nakikinig sa Quran. Bakit? Siya mismo, nag-angkin siya mismo na talagang nakakaluwag ng yung ginawa ganin siya ng kalooban yung pakikinig ng Quran. Ibig sabihin kahit si Abu Jahal natikman niya yung sarap ng Quran, yung pakikinig lang, kaso hindi pa rin siya nampalataya dahil sa tinatawag na kibir, yung tinatawag na pride niya, ayaw niya talaga. So may isang gabi na ginawa na naman niya yun, nakinig siya. Naabutan niya ang propeta Muhammad na nagdudua sa Allahu Ta'ala gamit ang kanyang mga pangalan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur. Gets ninyo? So ano yung ginawa ni Abu Jahal pagkabukas? Sabi niya sa mga tao, o mga tao, hindi pala isa yung Panginoon ni Muhammad, marami pala. Si Rahman, si Rahim, si what? Gets ninyo yung punto? Ibig sabihin, yung pagkaintindi ni Abu Jahal, kung magkaiba-ibang pangalan, magkaiba-ibang personahe. Dahil doon bumaba yung aya na yun, na si Allah ay meron siya mga napakagandang mga pangalan. Lahat yun, pangalan ni Allah. Fad'uhu biha. Kaya magdua kayo kay Allah gamit yung kanyang mga pangalan. So, naway inyong na-gets yun. So isa ito sa mga dahilan ng mga taong ito na hindi naniniwala sa mga pangalan ni Allah. Ibig sabihin itong Jahmiyah, parang yung sumunod rin sila sa paniniwala ni Abu Jahal. Yaran billah. Then pangalawang kategorya ng mga Mu'attila, naniniwala sila sa mga pangalan, pero sa mga sifat hindi. Allah lahu asma, walaysa lahu sifat. Si Allah may mga pangalan siya, pero wala siyang mga sifat. Or si Allah may mga pangalan bila ma'na, na walang kahulugan. Di ba? Ano yung sinabi ni Sheikh Joe sa inyo? Asmaullahi a'lamun wa awsaf. Yung mga pangalan ni Allah, nagtataglay yun ng mga katangian at kahulugan. So wag ka ngayon magsabi na yung mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala walang kahulugan. Then pangatlong kategorya, yung kagaya na ng mga Asy'ariyah at Kullabi at Maturidiyya, na kung saan pumili lamang sila ng ilang mga sifat, pinaniwalaan lang kasi natatanggap ng utak nila, pero the rest hindi nila tinanggap.
Nagets ninyo? So ito yung mga mu'attilah. Sabi nila ang Allahu Ta'ala hindi makikita la fid dunya wala fil akhirah. Maka ayaw nila, di nila gusto ata makita si Allah dahil sa bigat ng kasalanan nila. Di ba? Mu'attila siya. Mu'attilah. Okay. Pangalawang grupo, yung mga tinatawag na yung mga musyabbiha. Mga musyabbiha. Ito kung yung mga mu'attila, pinapawalang bisa nila yung mga sifat ni Allah, ito iba. Pinapagparehas nila si Allah sa mga nilikha niya. Binibigyan nila si Allah ng katangian na kagaya ng katangian ng tao, musyabbiha. Pinagpaparehas nila si Allah sa kanyang mga nilikha. Nagets niyo? Sino ito? Mga Sufi. Yung mga Sufi. Lalo na yung mga extreme Sufis. At meron pang sikta na tinatawag na, actually, parang branch ito ng Sufiya. Kagaya ng Al-Hululiyah. Ano yung sikta o grupo na tinatawag na Al-Hululiyah? Al-Hululiyah, sila yung mga taong naniniwala na yung Allah ay sumasanib sa tao. Yung Hululiyah, kufur. Kufur ito. Ang tao naniniwala ng ganitong paniniwala, si Allah ay pumapasok sa kanyang mga likha, tao man ano, kafir. Pangalawa, yung tinatawag na Al-Ittihadiyah. Al-Ittihadiyah, ito yung mga tao na naniniwala na lahat ng bagay si Allah. Si Sheikh Hamdi, si Allah. Sheikh Jomar, si Allah. Itong laptop, si Allah. Kahit yung baboy dyan, si Allah. Kahit yung pare andun sa simbahan, si Allah. Sinabi yan ni Hallaj. Si Hallaj ba? Si Hallaj, isa sa mga extreme Sufis doon sa Andalus, sa Spain noon. Pinapatay siya ng mga ulama dahil sa kanyang paniniwala. Kasi nagsabi siya, Anallah. Ako si Allah. Kasi naniniwala siya na yung Allah ay pwede makipag-isa sa kanyang mga likha. Nagets niyo? Sabi nila, ang Allah makikita sa iyo mal-qiyamah. Okay na sana. Pati din dito sa dunya. Di ba yung una, la fid dunya, wala fil akhirah. Ito naman sila, makita si Allah fil akhirah wa fid dunya. Kaya ito Sheikh, ma-share ko lang sa kanila. May nangyari doon sa amin sa Barangay Dato Abdul Dadja sa Panabo. Hindi pa ako pinanganak. Sa tingin ko, kakakasal lang ni mama at papa or hindi pa. May tao doon, hindi ko na lang siya pangalanan kasi namatay na siya. Naway patawarin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So masama siya doon sa mga grupo ng mga, yung labas-pasok, manirahan sa mga masjid ng ilang araw. Gets niyo? Okay. Nag-aral siya, may madrasa kami doon. Nag-aral siya ng madrasa. Pagdating niya ng grade 2, sabi niya, Ustads, tigil na ako magmadrasa. Sabi na, bakit? Dapat hindi para matuto ka ng Islam. Kakatayo lang nung mahad namin noon. Mga around 1980s or 1990s. Alam niyo anong dahilan niya? Sabi niya, titigil na daw siya magmadrasa kasi hahanapin ko yung Allah Ta'ala. Tingnan nyo. Kasi influensya siya ng Sufi. Kasi yung grupo nila, Sufi. Yung jama'a na yun, Sufiya. Jama'a Sufiya, kama kala Imam al-Albani, rahimahullah. Sabi ni Imam Albani, yung grupo na yun, kagaya ng Jama'atut Tabligh, ayon Tabligh, Sufiyatun Asriyah, modern Sufism. Kung may karaan, ito yung bago sa panahon natin. Na yan yung kanilang paniniwala. Si Allah, dunya wal akhirah, makita. Kaya yung mga ulama, lalo na dun sa parte Egypt, marami dun yung mga ulama nila na nagsasabi, Ra'aytullah. Nakita ko si Allah. Yaqadatan. Nang nakamata ako. Mga extreme yun. Then yung pangatlong grupo, at ito tayo, insyaallah, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, na nagsasabi na si Allah sa mundong ito hindi makikita. Ngunit sa araw ng paghuhukom, makikita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, wasatun bainal firaq. Nasa pagitan siya ng
Yung nasa gitna siya. Moderate, neutral. Hindi extreme, hindi rin pabaya. Nakits ninyo? So yun ang tatlong grupo. At panghuli, alam nyo ba na itong, or tanungin ko kayo, alam nyo ba na may reward pa na mas malaki kaysa sa paraiso? Naniniwala kayo dyan? Akala natin, mula pa noon, akala natin, once makapasok ka sa paraiso, yun na ang pinakadabis na gantimpala. Diba? Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, yung faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sino man yung makaligtas mula sa impyerno at makapasok sa paraiso, katotohanan, yung nagwagi na siya. So yun yung akala natin, ayun na, yun yung pinakamalaking gantimpala. Hindi pa. Mayroon pang mas malaking gantimpala sa tinatawag na paraiso. At yun yung makikita mo na yung Panginoon mo. Kaya sa isang hadith, wallahi ito na hadith talaga, nung una ko itong nabasa na hadith, napaiyak talaga ako. Hanapin ko muna. Masakit na yung mata ko. Okay. Ito, hadith na nagmumula kay Suhaib. Suhaib ar-Rumi. Alam nyo, may sahaba yung Rasulullah na Romano. Sahaba, si Suhaib. Radiyallahu ta'ala an. Na nagsabi daw ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala tabaraka wa ta'ala. Na nagsabi na naman si Allah. So anong klaseng hadith ito? Hadithun Qudsi. Kasi kung magsabi tayo, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bla 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 ganyan, hadithun nabawi. Hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero kung magsabi na yung propeta na qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Ayun, hadithun qudsi yun. Sabi ng propeta na nagsabi si Allah. So hadithun qudsi ito. Ano sinabi ng Allah Ta'ala? Sabi niya, sa araw ng paghuhukom, once nakapasok na yung taga-paraiso sa paraiso at yung mga taga-impyerno sa impyerno, magsasabi ang Allah subhanahu wa ta'ala, turiduna shay'an azidukum? May gusto pa ba kayong idagdag ko pa sa inyo? Ibig sabihin, andito na kayo sa paraiso. Yung parang masaya na kayo, sa tinatamas-tamasan nyo na yung gantimpala ko ngayon. Andito na kayo. May gusto nyo pa ba itong dagdagan? Gusto nyo ba pa itong dagdagan ko pa ito? Ito na gantimpala ko sa inyo? Magsabi yung mga taga-paraiso. Alam to bayyid wujuhana? Ya Allah, hindi pa ba sabat na ginawa mo ng maliwanag o maganda yung mga mukha namin ngayon? Alam tudkhilnal jannah? Ya Allah, hindi pa ba sapat na pinapasok mo na kami ngayon sa paraiso? Wa tunajjina minan nar? Hindi pa ba sapat, ya Allah, na niligtas mo na kami mula sa impyerno? Na sabi ng tinatawag na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fayakshifu al-hijab. Pagkatapos nun, bubuksan na ng Allah ta'ala yung tinatawag na hijab. Ibig sabihin ng hijab, hindi yung hijab ng mga babae. Yung hijab, yung barrier, yung harang between kay Allah at sa kanyang mga likha. Sabi dito, فَمَا أُعْتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. Wala nang pinakamas mainam pa na binigay si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taga-paraiso sa araw na yun, na sosobra pa sa pagtingin nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun, akalain mo ilang taon ka na sa mundong ito. Mula nang niyakap mo ang Islam bilang isang Muslim, yung tanong ko, yung una kong pararatingan ng tanong na ito, yung mga mula pagkabata pa Muslim na sila. Ilang taon ka ng Muslim? Ikaw kay Bapa. Bilang katuig pa kayo gayibada sa Allah Ta'ala. 44 na ako. Oh, si Bapa 44 years na siya nagsasamba kay Allah. Ikaw, Kuya Nords, 45 years. Ikaw, Nads? Ha? 35. Rohani, mula nang nag-Islam ka,
20 years, etc. Kayo nang nakakaalam, ilang taon nyo pa sinamba si Allah. Hindi ba ninyo na ramdaman yung sana makita ko yung Panginoon na sinasamba ko? Yun na tanong. Wallahi, yun na tanong sa amin ng Ustad dahil pumatak talaga sa puso namin. Sa ilang taon nyo sinamba si Allah nang hindi nyo nakikita. Hindi nyo ba hinahangad na one day makikita nyo talaga yung Panginoon na sinasamba nyo? Ito yun. Ito yun. Pinakamalaking gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin mamaya sa araw ng paghukom ang makikita nila ang kanilang Panginoon. So kaya tayo, magsikap tayo sa pagsunod sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng reliyong Islam, at iwasan natin ang kanyang mga ipinagbawal nang sa gayon ay mapabilang tayo sa mga taong makakapasok sa paraiso at makikita yung Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yun nga, sinabi ng Allah ta'ala sa aya na nabanggit natin kanina, lilladina ahsanul husna wa ziyada. Lilladina ahsanul husna wa ziyada. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, para sa mga taong naging mabuti sila dito sa mundo, naging masunurin sila sa Islam, sa araw ng paghukom, bibigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng husna, napakagandang biyaya, which is ang paraiso, wa ziyada, at may extra pa. At yun ang tinatawag na pagtingin, an-nadharu ila wajhillah, ang pagtingin sa mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin kay Allah na mapabilang tayo sa mga taong pagkakalooban ng pinakamalaking gantimpala na iyon. So kung may katanungan man kayo or clarification sa ating natalakay sa gabing ito, ay magtanong po kayo. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Jadi soal basa natin yan sa mga. Ako daw ang mga chef. Hindi na kaya ako siya. Pamandag. Soal siya. Pamandag. Ano? Sino niya? Salman. Jadi kita siya. يا شيخ الفاضل محسن حفظكم الله ورعاكم. لدي سؤال أرجو منكم التكرم بالإجابة عنه. أوكي. وتوجيهي بالوصية والنصيحة. أنا أعمل سابقا بسائقا قد يكون Ano yan, Arabo? May Arabo pa nakakaintindi ng Tagalog. سؤال من أخينا سلمان عبد البصير. يا شيخ الفاضل محسن حفظكم الله ورعاكم. لدي سؤال أرجو منكم التكرم بالإجابة عنه وتوجيهي بالوصية والنصيحة. أنا أعمل صادقا وأرباب عملي كلهم من الشيعة، وفي شهر محرم يطلبون مني أن أقودهم إلى الأماكن التي يشتغلون فيها بإحياء ذكرى Maqtal Hussein. مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه. وبحكم عملي أبقى معهم وأقوم بتوصيلهم فقط. لأجل أن يقوم عمله. فسؤال يا شيخ، ما هو الواجب علي في مثل هذه الحال؟ هل يجوز لي البقاء في العمل معهم؟ وهل تجوز مخالطتهم والتعامل معهم في حدود العمل فقط دون المشاركة في شعائرهم الدينية. الدينية شعائرهم
أرجو منكم توجيهي بما يرضى الله تعالى وجزاكم الله خير الجزاء. وكيف سأجيب على هذا السؤال بالعربية أو بالفلبينية؟ translate mo. نرجو من الشيخ أن هل هذا الشيخ يفهم اللغة الفلبينية أم ماذا؟ أجيب باللغة الفلبينية يا شيخ. Magpakasabot yan? Filipina, si Salman, Ustaz Salman. Ah. Okay, kasi baka pag mag-Arabic ako, pati ako di makaintindi. Ha? Okay. So yung amo, si A. Tapos ikaw isang driver. Anong klase kang driver? Yung one talaga? Family driver? Type. So una, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Magtulungan kayo sa tinatawag na pagkatakot ay sa tinatawag na bir. Ibig sabihin ng bir, kabutihan. Lahat ng kabutihan, kahit ito ay hindi kabilang sa mga ibadat, as long as mabuti, sige, magtulungan kayo. Lalo na kung mga ibadah pagsamba ito. Wat taqwa, at sa tinatawag na pagkatakot kay Allah, magtulungan tayo upang yung takot nyo kay Allah ay lumakas pa o madagdagan pa. Ngunit sinabi ni Allah sa sunod doon, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. At wag kayong magtulungan sa tinatawag na al-ithm, kasalanan, anumang kasalanan 'yan. Wal 'udwan, at pag-aaway-away. Wag talaga. So, kung tingnan mo bilang family driver ng pamilyang Shi'i na yan, naway gabayan sila nawa ng Allah sa Ahlus Sunnah. So, kung tingnan mo, kung i-drive mo sila papunta sa mga Husayniyat nila, kasi yan kasi yung tawag sa mga masjid na Husayniyat, na parang tinulungan mo na rin sila sa mga bid'a at mga shirk, mga kufur na ginagawa ng mga Shia. Lalo na ngayon, iwan ko, ano nang buwan ngayon? Sha'ban na ba doon? Rajab pa, no? Rajab pa. Palagay natin, ano bang buwan na sagrado sa mga Shia? Lalo na yung buwan ng Muharram, particularly sa ika-10 ng buwan ng Muharram, kasi sa araw na yan ay napatay si Hussein radiyallahu an, apo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon sa Karbala sa Iraq. At para sa mga Shia, malaking araw yan para sa kanila. Naglalamay daw sila. So tingnan mo yung paglalamay nila. Pag araw na yun, naglalamay pero nag-aagawan ng pagkain. Okay. So yung advice ko, wag mo talaga siyang ihatid sa ganyang mga pagtitipon, kasi yun nga, kung ihatid mo sila, parang tinulungan mo na rin sila. Kagaya rin yan dun sa atin sa Pilipinas, mga Christian, mga hindi Muslim, example sa company cab driver, magsabi yan ngayon, hatid mo ako dun sa GKK Senior Santo Niño. Huwag mo siyang ihatid dun, kasi yun nga, parang tinulungan mo siya sa gawaing kufur.